Hello mga ka-Battery Taste! For today's video, frosting cake nga with fondant details ang gagawin natin ngayon. Dito na ako nag-start sa final frosting dahil alam na alam nyo na kung paano tayo mag-crumb coat. So basically, 3 layers lagi yung aking cake. Tapos ang palaman ng moist chocolate natin is dark chocolate ganache. For the drum board, ang size nito is 10 inches. Tapos sabi ko naman sa inyo palagi na kapag ang cake natin is icing with fondant details, always ginagamit ko is drum board. Kasi kahit papaano kapag mga fondant details yung i-attach natin sa cake is medyo bumibigat yung pinaka-cake natin. Lalo na yung design nito is mga 3D toppers talaga. Syempre sa icing is Whip It Classic ng Bakersfield. Tapos i-attach natin na fondant later is gamit ko ay Whip It Fondant. So nilagay ko nga muna sa chiller yung ating cake. Tapos nag-proceed ako dito sa 12 pieces na cupcakes na kasama nitong cake. Kita nyo naman sa background kung anong cake yung gagawin natin for today. Actually, this is my first time na gumawa ng ganitong theme. Kung di ako nagkakamali, ito is christening cake / birthday cake. Usually naman, kapag may mga cupcake, syempre binabagay natin yung color ng pinaka-cupcakes doon sa cake. Since pink nga yung ating cake, syempre nag-decide na lang din ako na i-pink tapos naglagay ako ng dragées na white. So ito na, proceed na tayo sa ating cake. Ang gamit kong fondant dito is Whip It Fondant na recipe ni Kuya Jack. Syempre, ang pinaka-main ingredient natin doon is Whip It Classic ng Bakersfield. Kapag gagamit kayo ng Whip It Fondant, tapos gagamitin siya sa mga 3D toppers, make sure ninyo na maglalagay kayo ng Tylose. Kahit konting Tylose powder lang para syempre tulungan natin yung pinaka-fondant natin na tumayo on itself. Pero kapag mga 2D toppers na ilalagay ninyo sa mga cupcakes and sa number cakes, no need na maglagay ng Tylose. Kung ano yun na yung nasa recipe, ayun na lang yung sundin ninyo. Nagsuggest nga ako kay ma'am na mag-add ako ng mga details like these flowers and also later may kita nyo na nag-add din ako ng mga crystal balls. Usually naman kapag mayroon akong mga idea na naiisip, syempre, sinasabi ko kay client, as long as mapapaganda talaga natin yung cake. So, gusto ko kasi maging girly itong cake natin, kaya nag-add ako dito ng mga flowers. As you can see, medyo may bakbak yung pinakaibabaw ng cake natin, pero wag kayong mag-worry, kasi inalis ko yung pinaka-moon dahil bukas ko na siya itutusok. Itong time na nag-a-assemble ako or nagdi-design ako ng cake is gabi na siya, or kung di ako nagkakamali, parang madaling araw na siya. Then, maaga naman ipipick up or i-deliver itong cake kinabukasan. So, ito na, i-attach ko na yung pinaka-moon natin. Naglagay lang din ako ng stick tapos ng floral wire para kahit papaano may support yung pinaka-moon natin kasi mabigat din to. Tapos nailagay ko na nga yung ating duck doon sa ibabaw ng moon and then last ko i-attach itong duck na nakadikit doon sa body ng cake. So ito na, i-attach ko na dito yung logo sa ibabaw. Tinusok ko na nga lang din dyan para makita. Thank you po from the bottom of my heart sa mga clients ko na nagtitiwala sa akin. Itong client ko na to is first time siya umorder and sana maulit-ulit. So, ito na yung finished product. Yun lang, maraming salamat. Bye!